papasing stock horn combo tayo. Ayan. So, low. Nag-blink. High. So, nag-blink pa rin. So, ito yung problema or yung mga pinag-aalala ng iba nating mga nakamotor. Once na pag nagpa-install sila nito or nagpagawa, baka naman huliin sila ng mga enforcer. So, ngayon mga katropa, tuturuan ko kayo kung paano nga balagyan ng switch. Alright mga katropa, heto na ngayong after natin ma-install yung switch at isang relay para pagbusina ng stock horn nyo, hindi na sumabay yung ilaw ng mini driving light. Ignition on. High and low ng mini driving light. Low, high. Okay? So, magbusina tayo mga katropa. Ito, busina tayo. Okay? Low, stock horn passing. High, stock horn passing. Okay. So dito, mag-on na tayo ng ating halo switch para hindi na sumabay yung ating mini driving light pag press mo ng horn. Okay? Ayan, naka-on yung ating halo switch. Nakita mga katropa, ayan o. Okay? So indication na merong power na pumapasok dito sa halo switch papuntang relay. Okay? So dito, hindi na mag-blink yung ating mini driving light kapag nag-press kayo ng stock horn switch. Okay? High and low na tayo. High, low, high, low, high. Okay? So magbubusin na tayo mga katropa. Ito yung ating halo switch. Magbubusin na tayo ha. Ayan. Wala na kayo nakikita. Manggulo tayo. Hindi na yung mag-blink mga katropa. Okay? Dito, hindi na rin yung mag-blink sa high. Ayan, nakita nyo naman. Once na in-off natin yan, ayan, mag-blink na yung ating mini driving light. Ayan o. Oh. O, diba? May isa-shoutout sana ako kaso hindi ko na nakikita yung comment niya. So dito mga katropa, heto yung setup natin sa nakaraan. Yung nakaraan nating vlog, tutorial, okay? So ang gagawin niyo dito mga katropa, so dito sa kanan na relay mga katropa, ito. Ayan. Yung pin number 85 ng relay na kanan, alisin nyo sa pagkakasama dito sa mga negative, okay? So, alisin natin mga katropa. Yung pin number 85 lang ha, sa kanang relay. So, ayan. Ito na alisin natin. Ito. So, alisin nyo lang mga katropa. Yun lang yung gagawin nyo dito sa relay na to. Okay? Tapos, dito na kayo mag-wiring sa relay na heto. Okay? Ayan. Dito na tayo mga katropa. Once na naalis nyo na, stay put mo na yan dyan. Dito kayo sa isang relay na idudugtong nyo. Okay? Dito sa relay mga katropa, is PDT. Okay? Yung relay na to at relay na yan, same lang. Ito at yan, same lang. Okay? So, ito yung pin position ulit niya. 30, 85, 86, 87A. Ayan, gitna. Itong taas, 87. Yung 87, hindi nyo na gagamitin yan. Bakante. Again, bakante. Hindi nyo gagamitin. Okay? Tapos, yung 85 at 30, pagsamahin nyo. Ayan. Pagsamahin natin mga katropa. Pagsamahin, okay? Yan, napagsama na natin. Ito. Yan, pagsamahin natin yung 85 at 30 ng relay na ito. Okay? Tapos yung 87A, ayan, ito. Ng relay na to, i-connect natin dito sa pin number 85 ng relay sa kanan. Connect natin mga katropa. Yun. Okay, yan. So, na-connect na natin mga katropa ha. Huwag kayong mag-skip na naman. Mamaya, mag-skip na naman kayo mga katropa. Okay? So, ngayon, dito sa pinagsama natin na 30 at 85 ng relay na ito, i-connect natin to sa negative.
source. Okay? Source. Pwede kayong kumuha sa wiring ninyo or sa battery ng negative nyo or kaya sa body chassis nyo. Depende na sa inyo mga katropa kung saan yung trip nyo. Okay? So, susupply natin to ng negative yung 30 at 85 ng relay na ito. Okay? So, dito sa case sa akin, dito ko siya ilalagay sa wiring, existing wiring. So, dito, ito ang negative ng linya ng busina ko. Dito ko lang siya itatap. Okay? Ayan. Ayan. So, dito ko siya itatap mga tropa sa linya ng aking busina. Ayan. So, yan. Nalagyan ko na ng negative mga katropa. Okay. Next. Okay. Next mga katropa. Off muna natin yung sisian. Okay. Next. Yung pin number 86 ng relay na ito mga katropa. I-connect natin to sa ating saan? Sa ating hollow switch. Okay. So, dito tayo ngayon sa hollow switch. Okay. Ito naman may kanya-kanyang posisyon yung pin nito mga katropa. Okay. So, bago tayo mag-wiring, ituturo ko muna. Dito, huwag kayo magbase sa kulay ng wire mga katropa ha. Lahat ng switch na nabibili nyo, magkakaiba ng kulay nito. Magkakaiba yung kulay ng wire. So, ngayon, ang gagawin nyo para hindi kayo malito, press itong lock. Ipe-press itong lock. Tapos dito sa loob, may makikita kayong position ng mga pin. Okay? Dito sa taas, ito yung main supply or C or common. Gitna, ito yung normally open. Baba, normally close. Kanan, ito yung negative. Kaliwa, ito yung positive. Okay? So, ito yung wiring natin. Yung letter C ng hollow switch, ilalagay niyo yan sa accessories wire ng mga motor ninyo. Okay? Yung mga accessories wire mga katropa, na-discuss ko na. Okay? Pero ibabalik pa rin natin. Sa Yamaha, kulay brown. Kawasaki, kulay brown din. Suzuki, kulay orange. Honda, kulay black. Mga China bikes is kulay black din. Okay, so yung letter C na to, ilalagay nyo doon sa accessories wire sa susian yun makikita. Pinakamadaling paraan sa susian po. Okay? Tapos itong normally open at positive, pagsamahin nyo yung wire na yan. Tapos itong negative, ilagay nyo sa body chassis na inyong mga motor or sa negative ng battery o kaya negative ng wiring harness ninyo. Tapos dito, normally close, huwag nyo na gamitin. Bakante nyo na mga katropa. Or kaya, lagyan nyo ng tape para hindi magkaroon ng grounded. Okay? So, ganito mga katropa. Yan. Na-discuss na natin mga katropa yung pin position. So, ibalik natin yung socket ng ating hollow switch. Okay? So, dito, sa wire na tayo titingin kasi nga, na-discuss ko na. So, ito yung corresponding wire orientation nila mga katropa. Ito yung yellow. Ito yung common or main supply ng hollow switch. Red, positive. Black is negative. Itong dalawang wire na ito mga katropa, para lang to sa ilaw ng ating hollow switch. May ilaw to. Okay? Tapos, itong white, normally open. Green, normally close. So, ang gagawin natin mga katropa, yung normally open at red wire or positive, pagsamahin natin. Ayan. Pagsamahin natin mga katropa. Okay, ayan. Ayan. So, ayan ang pagsama na natin. So, itong dalawang wire na to, dito natin to i-connect sa pin number 86 ng relay na ito. Okay? So, ayan. Connect natin mga katropa. Ayan. Okay, na-connect na natin. Tapos, etong yellow, ito yung pinaka-main supply. I-connect mo to ngayon sa accessories wire ng motor ninyo. Okay, na-discuss natin yung accessories wire. So, itap natin sa
itap natin to sa aking susian na motor. Example dito is Honda is black. Black yung accessories niya. Accessories wire niya. So, dito ko siya itatap. Yung yellow wire. Yellow wire ng hollow switch, yan yung normally, ayan yung common or main supply. Okay? Tapos, yung black wire ng hollow switch sa ground. So, dito, may mga ground tayo mga katropa, ipagsama ko lang. Ayan. Lahat ng ground, pwede nyo pagsamahan yan mga katropa, walang problema dyan. Ayan. Nakunik ko na mga katropa yung ground natin ng hollow switch. Okay? So, yung normally close ng ating hollow switch, hindi natin gagalawin yan. Bakante natin mga katropa. Okay? So, testingin natin. Dito, malalaman nyo kung mayroong kuryente na dumadaloy dito sa inyong setup, lalo na sa hollow switch. Pag pindot nyo sa hollow switch, iilaw yung ating hollow. Okay? Ayan. So, subukan natin mga katropa. Ignition on natin. Ayan. Ayan o. Ilaw, di ba? Off. On. Off. On. Okay? So, ayan mga katropa. So, ang gagawin natin ngayon, tetestingin na natin to. Alright. Okay? So, ganun lang po ang paglagay ng switch sa ating setup. Okay? So, kung may mga katanungan kayo mga katropa sa mga existing na mini driving light nyo, kung paano lagyan ng switch para hindi sumabay yung mini driving light sa busina, sabihin nyo sa akin kung ano yung function para, kung ano yung mode para malaro ko sa isipan ko kung ano nga ba ang dapat na gagawin. Kasi depende kasi sa mga nag-wiring yung mga katropa, may kanya-kanyang diskarte yan. Okay? So dito mga katropa, subukan na natin. So yan, on tayo ng ating mini driving light mga katropa, high and low. Kasi naka-ignition on na to. Okay? High and low. Low mga katropa, high. So ngayon, magbubusina tayo dito. Busina tayo mga katropa. Okay? Tapos, high, low. Ayan, high muna. Low. So ngayon mga katropa, di ba nakikita nyo, nag-blink. So ngayon, pag nagpindot tayo ng hollow switch, mawawala na yung blink na yan, hindi na yung sasabay. So kita nyo mga katropa, umilaw yung ating hollow switch. So ngayon, subukan naman natin mag-high and low ng mini driving light. Gumagana? Gumagana. Okay? So ngayon mga katropa, heto ang mangyayari pag naka-on yung ating hollow switch. Busina. Wala na. High. Ay low. Sorry. Wala nang blink. High. Wala nang passing. Wala nang passing mga katropa. So ngayon, pag in-off natin yan, mag-blink ulit yan mga katropa. Ayan. O, di ba? So napansin niyo yung ating hollow switch, hindi sumasabay yung kanyang ilaw. Walang blink na nangyari. Ayan, pakita nyo. Yan yung mga katropa. Kahit naka-on yan. Okay? So di ba, nakita nyo mga katropa kung paano nag-work yung ating setup dito kapag nilagyan natin ng hollow switch. Okay? So sa mga nangangamba dyan, baka naman pag nagpakabit ako ng ganito, mahuhuli ka dahil yun nga, sumasabay yung mini driving light pag busina. So ngayon, ginawa natin ng paraan mga katropa, naglagay tayo ng switch para kapag ginaya nyo ito mga katropa at napadaan kayo sa mga enforcer or LTO, hindi na kayo huhulihin kasi may switch kayong pang trigger para pang on off ng inyong passing light combo sa inyong mini driving light. Okay? So yun lang mga katropa, kung sakaling nagustuhan mo yung ating tutorial, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell para sa tuwing upload ko na ganitong mga videos ay updated ka. Once again, this is Light Moto, the Wiring Moto Vlogger. Ride safe at ingat sa
pag-wiring. God bless! Bye-bye!